Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang malaking balita tungkol kay Ripple at sa kanyang mahalagang asset na si XRP. Lumabas po ang pahayag mula mismo kay Jack McDonald. Siya po ang CEO ng Standard Custody at Senior Vice President ng stablecoins sa Ripple. Ayon sa kanya, malaki ang plano ni Ripple na gamitin sa XRP bilang global bridge habang nakatuon din sila ngayon sa stablecoins. Sa madaling salita, gusto ng Ripple na pagsabayin ang dalawang strategy na ito para palakasin ang kanilang position sa digital finance. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ano nga ba ang ibig sabihin ng focus ni Ripple sa stablecoins? Ayan, panoorin po muna natin yung shinare po rito na video ni Saif Crypto. Yan, sabi po muna niya rito ay breaking. Jack McDonald says Ripple bets big on stablecoins, utilizing XRP as the global bridge because that's where Ripple can have the biggest global impact. Yan, 44 seconds po ito. Yan, kaso masyadong mahina yung sound or yung boses. Kaya, ayan, diretso na po tayo sa pagpapaliwanag kung ano po ba yung kanilang naging discussion or usapan dito. Ayan, ayon po kay McDonald, nagsasagawa na si Ripple ng mga pilot programs o mga testing sa iba't ibang rehiyon para sa stablecoins. At base po sa kanyang pahayag, naging matagumpay daw ang mga ito. Ang ibig sabihin nito ay hindi lang basta ideya ang hawak ni Ripple, kundi aktual na sinusubukan na nila kung paano po magiging epektibo ang stablecoins sa real-world use cases. Kung magiging matagumpay ang mga pilot na ito, possible nitong palakasin ang adoption ng Ripple stablecoins. At kapag tumaas po ang demand sa stablecoins, siguradong madadamay din sa XRP dahil siya ang itinuturing na global bridge ng kumpanya. Posibleng magbigay ito ng upward pressure sa presyo ng XRP sa market. Ngayon ay bakit po stable coins ang pinipili ni Ripple kaysa sa ibang digital assets? Sinabi po ni McDonald na naniniwala si Ripple sa isang tokenized world kung saan lahat ng assets ay on-chain. Pero imbis na mag-focus sa iba't ibang klase ng token, pinili nilang i-prioritize ang stable coins dahil ito raw ang susi para sa mas malaking oportunidad sa digital finance. Kung tutuusin, mas madali kasing tanggapin ng market ang stable coins dahil nakapeg ito sa fiat tulad po ng US dollar. Ibig sabihin, mas mababa po ang risk ng price volatility. Dahil dito, maraming institution at bansa ang mas open gumamit ng stablecoins kaysa sa ibang crypto. Ang impact po nito sa market ay mas magiging stable ang ecosystem kung saan gagamitin sa XRP bilang tulay or bridge. At kapag naging mas ligtas at convenient ang paggamit ng stablecoins, mas lalaki po ang tiwala ng mga investors sa buong Ripple ecosystem. Ngayon ay ano po ba ang position ng Ripple sa Central Bank Digital Currencies or CBDC? Ipinaliwanag din po ni McDonald ang tungkol sa CBDCs, lalo na po sa United States. Sa ngayon, hindi pa pinapayagan ng batas ang federal government ng US na maglabas po ng CBDC. Dahil dito, ang development ng mga digital currency ng central banks ay depende pa rin sa bawat bansa. Habang may ibang kumpanya na mas nakatuon po sa CBDCs,
pinili ni Ripple na mag-focus muna sa stablecoins. Ang epekto po nito ay magiging mas mabilis ang galaw ng Ripple kaysa sa mga kumpanyang umaasa lang sa CBDC adoption na mabagal pa sa ngayon. Ang advantage po nito sa market ay mas maagang makakapasok si Ripple sa global digital payment system gamit ang stablecoins habang pinapalakas ang papel ni XRP. Ano naman po ang papel ni XRP sa mas malaking plano ng Ripple? Ito po ang pinaka-importante sa lahat. Nilinaw ni McDonald na si XRP ay mananatiling global bridge currency. Ibig pong sabihin, si XRP ang magiging tulay na siyang mag-uugnay sa iba't ibang stablecoins at iba pang mga digital assets. Kung iisipin po natin, malaking bagay ito. Dahil kahit stablecoins ang pinaka-focus ng Ripple, si XRP pa rin ang nasa gitna ng operasyon. Siya ang connector para mapabilis at mapagaan ang international transactions. Kung mas marami pong stablecoins ang gagamit ng XRP bilang bridge, mas lalaki ang kanyang demand. At kapag tumaas po ang demand, natural na tataas din ang presyo ng XRP sa market. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin ng Ripple approach na ito? Ayon po kay McDonald ay mayroon silang malinaw na playbook kung paano po nila isusulong ang stablecoins at kung paano po palalakasin ang papel ni XRP. Sa madaling salita, hindi ito simpleng plano lamang, kundi may step by step na diskarte na sinusunod. Ang impact po nito ay makikita sa mas malaking global financial infrastructure. Kapag nakaposisyon na po si Ripple bilang isa sa pangunahing tagapamagitan ng digital finance gamit ang stablecoins at XRP, mas lalo itong makakapagbigay ng kumpiyansa sa mga investors at institutions. Posible pong mas dumami ang partnerships ni Ripple at yan ay pabor kay XRP dahil siya ang magiging sentro ng lahat ng mga transaction. Ayan, bilang panghuli, kung susuriin po natin, malinaw po na hindi binibitawan ni Ripple si XRP kahit stablecoins ang kanilang bagong focus. Sa halip pinapalakas pa nila ang posisyon ng XRP bilang global bridge. Ang strategy po na ito ay parang 2-in-1. Una, stablecoins ang magiging main product para sa adoption at saka partnerships. Pangalawa, XRP naman po ang backbone na siyang mag-uugnay sa lahat. Ang possible na epekto po nito ay mas mataas ang long-term value ng XRP dahil magiging essential po siya sa global tokenized economy. Sa ngayon, nakikita po natin na unti-unting nilalatag ng Ripple ang matibay na pundasyon ng kanilang ecosystem. Kung magtatagumpay po ito, si XRP ay posibleng maging isa sa pinaka-importanting asset sa future ng digital finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.